tanong ko lang, ano ba, may issue ba kay Kuminga? Kasi pag nandiyan si Butler, hindi nilalaro si Kuminga eh. Na-reactivate lang siya nung nawala si Butler. Hindi, ang problema lang kasi kay Kuminga, simple lang. Nakita niyo naman yung laro ni Kuminga kahapon. Wala siyang confidence umatake pag pag ano siya, pag galing on the move. Wala siyang So, may issue nga, hindi talaga siya pinapalaro. Ayaw sa kanya ni coach. Hindi, siguro, wala siyang depensa. Siguro, Boss Pao, let's say na lang din na pag nandyan si Butler kasi na kapwesto niya eh. Kasi nagpa-power forward si Butler eh. Pero pwede naman maging flexible si Kuminga. Nag-PPF naman siya. Pwede naman siya mag-slide ng konti o nag-slide din naman si Butler. Ba't hindi ginagamit? Ito alam ko kung paano. Bakit hindi ginagamit lang si Kuminga? Si Kuminga kasi, aaminin ko sa'yo, nagkakalat yan. Lalo na pag-clutch. Nagkakalat yan. Kasi, kaya may problema nga, hindi siya ginagamit. Kasi ang dami na ginamit. Si Kuminga hindi pa rin ginagamit. Hindi siya Hindi ko nakikita doon, Boss Pao, kasi yung performance ng lumabas din kasi yung performance ng isang Moses Moody eh. Tapos yung post pa. Moses Moody. Si Moody, yun talaga nag-effort siya on offense and defense. Si Moody naging catch and shoot player. Pero ito si Kuminga, ayun kasi yun nangyari. Yung type na athletic player lang siya. Wala siyang depensa at hindi nagre-rely lang siya on his athleticism. Wala siyang yung opensa niya, talaga siya, hindi talaga siya malakas pag pumuposte siya. May article na nakalagay dyan eh. So matitrade na yan. Trade na yan next season. He's not yet ready for the big moments daw si Kuminga. May article na ganyan eh. Hindi daw siya ready. Pero ito kasi nangyari dyan. Actually, bago naman ma-injury si Kuminga, maganda performance niya. Okay? Yung na-injury siya, nag-step up si Moses Moody naman. Hanggang sa pagbalik ni Kuminga, yung performance ng isang Moses Moody, naging, kumbaga, still na-maintain niya. Hanggang natapos yung itong regular season, nag-click yung Moses Moody sa first unit o kaya pag na-bench unit ni Coach Steve Kerr. Alam mo kung anong problema ni Kuminga na kayang-kaya ni Jimmy Butler? Hindi marunong magpasabit si Kuminga, si Butler kaya. Hindi malakas ang katawan ni Kuminga. Lalo na sa banggaan, si Butler Pucha, kaya. dati ang ganda-ganda ng nyo kay Kuminga na future yan. Yan ang future, sinasabi nyo dati, future ng Golden State Warriors si Kuminga. Yun nga yung gusto ko sabihin eh. Future. Pero si Kuminga hindi nag-improve. So ngayon walang succession planning ang Golden State. Wala silang main man na pampalit eh. Pero okay pa naman kasi si Kerry eh. Parang kaya pa ng 3 taon, 4 na taon. May Butler ka pa, may 2 taon pang kontrata. Matanda na yung si Butler eh. Oo nga, alam namin. Pero nasa winning mode pa si Butler eh. Isa pa yun. Walang winning attitude itong si Kuminga. Kahit sabihin natin champion player siya. Ano ba naman nasasabi yun, bro? Ba't ko nasasabi? Tumitira naman siya. Sa laro niya mismo. Mark, Billy, Mark. Naalala ko si Sir Pao, sabi ni Billy, si Kuminga daw ang deserve pumalit kay Wiseman. Si Kuminga daw yung talagang future. Ba't parang ngayon ayaw mo na kay Kuminga? Ang bilis mo naman magbago, Billy. Simple lang ang sagot ko eh. Kahit naman ako it's a matter of nakita ko na kung anong laro niya eh. Nakita ko na na parang may improvement pa ba to? But And I don't see improvement. don't you consider the factor that maybe the coach may be playing him incorrectly or not giving him the right opportunity? Hindi. Ay, bakit si Podziemski? Diba si Podziemski, kung tutuusin, dapat pagpasok ni Podziemski, gamit ka agad yan eh. Ano ba? Yan ang tinatawag na kung alam mo yung role na ginagawa niya. Alam ni Podziemski yung role niya eh. Ito naman kasi si Kuminga, hindi niya talaga aram yung role niya eh. Parang yan ka na naman. Pag next year, pangit ang laro ni Podziemski, sabihin mo. That's why, ang masasabi ko lang, kaya nila kinuha si Jimmy Butler kasi kailangan ko ng player na may winning attitude at wala yun kay Jay.
Hindi, tsaka ano kasi, let's accept the fact na lang na pagdating ng playoffs talaga, ang rotation ng isang team lumiliit, minsan 8-man rotation na lang talaga 'yan. Yan, isa pa Hindi yun. hindi Isa yan pa by yun. experiment na kumbaga dikdikan na 'yan. So Yeah, yun hindi. nga part na yun, kaya nawala si Kuminga sa rotation because of yung improvement lang din talaga, yung pag-step up ni Moses Moody habang wala si Kuminga. At the same time, hindi rin pwedeng pakawala ni Steve Kerr, si Gary Payton, na mas gagamitin niya si Kuminga dahil si Gary Payton, isang defender player ni Coach Steve Kerr. Yun yung senaryo doon. Yeah. I agree. Kumbaga, nawala talaga sa rotation at sa consistent si Kuminga. Nawala yung tiwala talaga sa kanya ni Steve Oo, kasi Kerr. Boss Pao, kung hindi naman na-injury yan si Kuminga, tingin ko nasa ikot yan ng rotation ni Steve Kerr eh. Kasi yung mga pa lang eh, mga una talagang grabe nilaro ni Kuminga eh, kaso na-injury lang eh. Hindi. Diba? It's a matter of si Kuminga, pang regular season lang yan. At alam ko talaga yung laro niya. Hindi, isa pa, isipin mo si Kuminga, hindi siya consistent free throw shooter hanggang ngayon. Yun yung problema nun. Hindi siya consistent. Okay. Pero sa Sabi ko, Paul, okay. isa rin sa nakikita ko dyan, nakikita ko dyan coaching eh. Kasi yung mga nasa article, ayaw sa kanya ni Steve Kerr. Talagang hindi siya type. Kumbaga parang dati rin naman nangyari kay Moses Moody yan, diba? Saglit lang ipapasok. Naalala yung Sacramento na series dati. Papasok siya, ilang minutes pa lang ilalabas na kay kakashoot pa lang ni Moody. Pero ngayon naman, si Moody naman. Nagtataka tayo, ba't lalabas mo agad? Ang ganda na nalalaro. Kuminga ang pabor Pero nun eh. kahit pa paano, medyo nagkakaroon ng confidence na Conscious binigyan. decision. Ang sa akin lang naman, Billy, ang bilis mong maglaro nung magbago ng isip. Si Kuminga dati nagagamit naman sa mga playoffs yan. Biglang Pero kasi pag playoffs, hindi ka pwedeng hindi siya nag-improve or bumaba yung laro niya. Sa tingin ko, mas totoo bumaba yung laro. Sagutin ko lang to, Boss Pao, yung Alexis, ako na daw mag-coach sa Warriors. Alam mo, pagdating ng playoffs, 8-man rotation lang talaga. Imaginein mo nga yung New York, kung pwedeng 5 lang yung iikot doon, 5 lang talaga. Di ba? Yung sa New York nga kung kayang ikutin lang ni Coach Tab, putik, yung 5 starting lineup, yun lang ang lalaro eh. Hindi ka na kailangan mag-experiment unless kung yung team mo naghahabol. Yun, pwede kang mag-magic bunot. Tsaka bro, JM, 82 games na naglaro yung mga yan, ba't dito pa mag-experiment, no? Kasi sa 82 games, Parang tagal kasi, na nanonood ng NBA. Sa NBA kasi, ganito lang yun. Sa regular season, ano lang yan, para lang to get in shape ka lang, getting warming up. Diba? Tapos syempre kailangan manalo ka. Kumbaga dapat yung focus mo 100%. Sa playoffs kasi, it's 200 to 300%. Kasi labasan ng mga alas yan. So, yun I think the difference is, para sa akin, Billy, I disagree naman because I think regular season is important. Ang pagkakaiba lang, sa regular season, pwedeng matalo. Sa playoffs, delikadong matalo. Kasi bilang yung talo mo dyan eh. Tama Pwede kang matanggal eh. Ang pagkakaiba ng regular season sa playoffs, kaya nga 82 games sa regular season para ma-fix mo kung ano yung pwede pang problema ng team mo. Para pagpasok ng playoffs, handa ka na. Alam mo na. Nire-ready mo yung team mo sa perfect program at system mo. Hindi yung pagdating ng playoff, doon mo pa lang ipe-perfect. At tagal-tagal na nanonood ng basketball, hindi nyo pa alam yung mga ganyang senaryo. Mga very good kayo ha.